May tech expert na tayo. Welcome back sa ating channel. So, ito yung gagawin natin ngayon, isang inverter welding machine na ProQuip MMA 330 ampere. So, meron naman tong power. Ayan, wala siyang voltage output. Okay, bali ito yung check natin ngayon. Ayun, oh. May napansin agad ako dito. Yung resistor dun sa 15 volts or ano to, 12 volts. So bali ano yan, yung resistor na yun, kumuha siya sa 24. So yun, tama. So bali yung power supply na ginamit, yung low voltage power supply niya, isang ano lang, isang supply lang yung output ng transformer na to. 24 volts lang. Yung iba meron siyang, yung ibang welding machine meron siyang positive 15, meron siyang negative 15. So ito ano lang siya, positive 24 volts lang. So bali yung kanyang supply ng PWM driver board at saka yung kanyang 5 volts para sa display, doon na sa 24 volts kumuha. So bali gumamit siya ng resistor, tapos connect sa 12 volts regulator, and then yung output ng 12 volts regulator siguradong kumunok yan dito sa 5 volts 5 volts regulator para sa display. So makita nyo na sunog yan. So close up natin, zoom natin. Ayan, o, sunog. Sunog siya. Ano yan, hindi pa naman yan open kasi meron siyang display. Na-adjust pa naman yung display. Baka nag-ano lang yan, nag-resistance, ano lang yan, nag-high resistance. So yung resistor naman, ano, ang tendency lang naman yan is magka-high resistance and then ma-open na. So gamit muna tayo ng ating test bulb para pag nagkamali tayo safe. So bali yung 100 100 watts yung ginamit ko ng test bulb. So check natin yung kanyang 12 volts kung normal. 0 volts. Wala na siyang display. Meron naman siyang 25 volts. Ayun. Mainit yung resistor. So natuluyan na yung resistor na nasunog. So pag sukat natin dun sa output ng 12 volts regulator natin, wala na siyang display, oh, pero umaandar yung fan. Pakita ko lang. So yung resistor na
nakita natin na sunog. Kita, ganun. Ayan o. Ito yung papasok sa pin number 1 ng 12 volts regulator. 2.2 volts na lang. Yung sa 25 volts niya, meron siyang in. Yung out niya is 2. Ano na lang, 2.1. So hindi na siya makapaglabas ng 12 volts. So pag yung mga ganitong problema, pwedeng yung resistor lang yung sira. Pwede ding may problema itong 12 volts regulator, or meron ding problema dun sa linya ng 12 volts regulator. Madalas yun mga mga capacitor, yung mga SMD na capacitor. Pero ngayon check muna natin yung resistor na nasunog. So ito yung resistor na nasunog. Ayan open na nga. Tanggalin natin. Basic lang yung trouble nito mga bro. Para lang sa mga nag-uumpisa. So kung newbie ka dito at hindi mo alam yung value ng resistor, para hindi ka naman magka-problema, pwede mo tong lagyan ng external na 12 volts. Hindi mo na padaanin doon sa 12 volts regulator na tatlo yung paa. Pwede kang gumamit dito ng buck converter. Halimbawa, hindi mo alam kung value nito. Dalas yung mga newbie, hindi nila malaman kung ano yung value ng resistor. So yung mga nakikita ko naman na nakalagay dito is 22 ohms. So check natin to ngayon. Ayun So open siya talaga. 4. Ayan meg na. So para malaman natin na okay yung niya, okay pa yung linya ng 12 volts papasok, pwede nating supplyan ng external. Tap lang natin sa 12 volts. 12 volts yung ating external power supply. Ayun. May siyang display kasi sinuplayan natin ng 12 volts external. Ito yung ating ayan. So sukatan natin. Ayan 12 volts yung inipit natin. Tapos subukan natin i-plug in para ma-check natin kung ano ba yan, lalabas ba yung niya, mga voltage. So check natin. So ayan lumabas Ibig sabihin yung linya lang ng supply yung may problema sa 12 volts. Yan, pero mababa yan. Nakadaan kasi yan sa bulb Meron siyang output. So rekta natin. Kasi yan sa bulb mga bro. Ito siya. Rekta natin. So nasa kanina 55 yung output.
Ngayon, parekta na siya. Ayun, okay na yan. 63. So, yung problema ay doon lang sa supply. So, ang i-check natin ngayon ay yung kanyang 12 volts regulator. Check natin yung kanyang 12 volts regulator. Kung hindi siya leak or shorted. Pero malamang ano to eh. Okay kasi nagka-display naman kanina nung una nating testing. Check natin sa diode. Kikita ba yung resistor natin? TV ang kaya lahat ng gadget ayos na mula umaga hanggang gabi handang okay. Posibleng okay naman yung ano natin pero ano na kuha lang tayo ng resistor na sige try natin yung 22 ohms. So ito meron tayong nabunot na 22 ohms. So yung lalagay natin. Padaanan natin sa test valve muna. Ayun display. Check natin yung output ng 12 volts regulator kung normal. Output. Ayun na. Okay na, normal na. So, output ng ating 22 ohms resistor. Ayun, 22 volts. Input niya 25. Ito natin kung hindi siya mainit. Ayun, okay na to mga bro. Okay na. Normal yung normal yung resistor natin. Hindi siya mainit. So problema lang dito yung resistor. Yung nasunog. Sa mga TV nasira, hindi ko na problema. Kay Joey Tech dalhin mo na. Expert sa paggawa. LCD, LED, amplifier kahit ano pa. Mobile number ay save mo na para sa emergencies. 0945-1240-739. Tawagan na agad, pag may sira kay Joey Tech na.